Sa mga hindi po nakakaalam, si Aling Marie ay isang content creator na vlogger na may edad na. Siguro kung hindi ako nagkakamali, 70 to 75-year-old na po ito. Abay, matindi sa Aling Marie ah. Mukhang magaling sa chismisan ito ah. Tignan po natin mga kababayan. Good morning po. Ito po si Aling Marie, bumabati sa inyo na magandang araw. Ako lang po ay mayroong mensahe para sa mga bashers ko, no? At dito sa mga nagaganap sa ating gobyerno. Kayo, ang ginagawa ko para sa inyo rin. Kung tanggapin nyo, salamat. Kung hindi nyo tanggapin, salamat din. Pero hindi ako titigil hanggat hindi kayo natatauhan sa inyong mga pinagagagawa para ang bansa natin ay lumubog at masakop ng mga gahaman. Alam nyo, may kanya-kanyang agenda ang mga tao, lalo na yung malalaking sekta, mga nasa gobyerno, mga politiko. Hindi nyo ba naisip na isa kayo sa nagagamit? Hindi nyo ba naisip? Ang sabi ni Aling Marie, hindi ba daw nyo naisip na kayo'y nagagamit? Ibig sabihin mga kababayan, ang mga miyembro daw ng Iglesia ni Cristo ay nagagamit. Para saan kaya ito mga mahal kong kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Ano itong sinasabi niyang nagagamit? Ituloy pa natin ang mga sinasabi ni Aling Marie. Saan kaya siya humuhugot ng kanyang mga sentimento o mga komento? Tignan natin. Na dahil maliit lang ang Pilipinas, gusto nila itong masakop. Kanya-kanyang pag-iinteres ang kanilang ginagawa. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Ipinagmamalaki ng INC na sila na ang pinakamalaking sekta ng reliyon dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ng mga branches nila. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang mga umuupo sa gobyerno may sarili ding agenda. Ano ang nangyayari? Patakbuhin nyo, paganahin nyo ang utak nyo. Kayo na mga nagbabash kay Aling Marie. Huwag nyo ko takutin. Mamaya ko sasabihin sa inyo kung bakit hindi ako natatakot. No? Unang... Ayan mga kababayan, huwag nyo daw takutin si Aling Marie dahil hindi daw siya natatakot. At meron daw siyang pasabog kung bakit ganun na lang siya ka-confident na ilahad ang mga ito. Grabe si Aling Marie ha. Aling Marie, ang galing naman ng source mo. Saan mo nakuha yung mga ebidensyang yan? Mga kababayan, tignan pa natin. Hanggang saan ba ang pasabog ni Aling Marie? Bakit ganito na lang kalakas yung loob niya? Na sa dami ng mga religion mga kababayan dito sa mundo, dito sa Pilipinas, Iglesia ni Cristo yung binabanatan niya. Pakinggan natin mga kababayan. At idinedikit pa yung pangalang Duterte. Grabe Aling Marie Parang Aling Marie, parang may naaamoy akong kakaiba. Tignan pa natin mga mahal kong taga-subaybay. Una, ang ating bansa ay napapaligiran na ng mga sindikato. Maging ang mga sekta ng reliyon ay may mga sindikato rin. Hindi kayo dapat makiisa sa mga sindikatong ito sapagkat kayo rin ang kaawa-awa sa bandang huli. Hindi nyo ba nakikita ng mga sarili ninyo? Sige, maghakot ka ng saging, ng nyug, maghukay ka ng kamote. Ibenta mo para may pang-abuloy ka sa sinasamba mo. Bakit ko alam to? May kapatid akong nasa iglesia. May kapatid ako na nakikita
Mga kababayan, eto na. So yung kanyang opinion mga kababayan, minamasama niya pala yung mga pag-aabuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, sa ibang religion ba walang pag-aabuloy? So sabi niya, meron daw siyang kapamilya na parang construction o naghahalo daw ng graba. Naghihirap daw itong kanyang kamag-anak na ito at kitang-kita niya at dama daw. So tignan pa natin mga mahal kong kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ano ba yung mga pinaghuhugutan ni Aling Marie? Bakit ganito na lang yung galit niya sa namamahala at Iglesia ni Cristo? Mga kababayan, tignan pa natin kung ano yung mga sinasabi ni Aling Marie. Talagang confident parang nangangaral pa mga kababayan Tignan natin kung hanggang saan si Aling Marie. Hindi ni Aling Marie Mukhang Tignan natin. Pero, pagdating sa kagipitan, nagkakasakit sila. Dumara ng Pasko at Bagong Taon. Pamilya ang karamay nila at nagbibigay ng makapagpapasaya. Nasaan ang inyong sinasamba? Nasaan? Kayo ba'y binibigyan? Kayo ba'y binubuhay? Hindi. Malinaw na kayo'y nagagamit. No? So mga kababayan, ayon dito sa kanyang sinasabi, pag mga oras daw ng mga kagipitan, nasaan daw ang sinasamba nyo? Wala daw kapalit. Dumaan daw yung Pasko, Bagong Taon. Nasaan daw yung tulong, mga kababayan? Saan daw yung pagka nag-abuloy ka daw, parang ine-expect niya na may kapalit? Na nasaan daw yung sinasamba nyo? Ibig sabihin mga kababayan, parang nag-aantay po siya ng kapalit. Tignan pa natin mga kababayan, bakit niya nasasabi ang mga ito? Aling Marie mukhang malalim yung pinaghuhugutan natin Tignan natin. Eto, sabihin ko sa inyo, ang mga nakaupo sa gobyerno at ang mga sektang ito na nagagamit ng mga umuupo sa gobyerno ay nagagamit din ng sektang ito. Bakit? Pag-upo nila sa gobyerno, sila ang hinawakan ng sektang ito para maupo sa gobyerno. Ang mga nakaupong ito ay aalagaan ang sektang ito habang ang sektang ito ay nagpapalago ng mga mauutok at maloloko para sambahin sila pare-pareho. Ngayon, ang huling baraha na hawak ni Duterte ay ang INC. Dahil ang sabi nga, milyon ang tao ng INC nito. Hindi nila naisip na milyon din, mahigit pa sa kanilang numero, ang mga mamamayang Pilipino na dapat nagkakaisa kasama ang mga militar. Alam nyo ba, para sa akin, mas gusto ko pa. Eto mga kababayan, Aling Marie tindi ng mga hugot mo Ang sinasabi niya dito mga kababayan, ang huling braha daw ni Duterte, ni Pangulong ex-President Duterte, ay ang Iglesia ni Cristo. Dahil milyon-milyon daw ang miyembro. Mga kababayan, dinikit pa si Tatay Digong para lang magmukhang masama ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, talagang iba si Aling Marie. Aling Marie, tindi ng pinaghuhugutan mo, Aling Marie Inaantay ko yung ebidensya mo eto na siya mga kababayan. Aling Marie galingan mo. Kasi pag hindi ka naging totoo sa mga sinasabi mo, magiging chismosa lang tayo, Aling Marie. Parang isa ka ring marites na nakisagap ng chismis dyan sa kalsada o sa kapitbahay.
Aling Marie, galingan mo ha kasi excited ako sa ano mo, sa ebidensya mo. Talagang matindi itong paninira mo sa Iglesia ni Cristo, Aling Marie ha. Talagang idinidikit mo ang pangalang Duterte sa Iglesia ni Cristo para magmukhang masama ang Iglesia ni Cristo. Abay, Aling Marie ha. Galingan mo, Aling Marie. Naku po, Aling Marie. Pag hindi mo napatunayan ito, Aling Marie, di ko alam kung anong magiging pasya ng nasa langit sa'yo, Aling Marie. Tignan ba natin mga kababayan, talagang matindi si Aling Marie magsalita. Matalas ang mga dila, matabil kung magsalita o bumuo ng mga pangungusap. Matindi Aling Marie talagang parang reyna ka ng mga marites matindi ka. Tignan natin si Aling Marie. Matindi si Aling Marie Ang militar ang mawak ng gobyerno. Dahil sigurado ako na ang kanilang sinumpaan na pangangalaga, pagpoproteksyon, pagmamahal sa bayan ay kanilang tutuparin. Sapagkat itong mga politiko hanggang bunganga lang. Hanggang bunganga lang na mangangako na hindi kayang tuparin. Mananakot at sila mismo ang gagawa ng katakot-takot. Kayo, mga kapwa ko Pilipino, hindi ko kayo masisisi kung kayo ay nalason ang isip. Hindi ko kayo masisisi kung kayo ay nabighani sa matatamis na salita, sa magagandang pangaral na nanggaling puno sa bibig ng ating Panginoon. Hindi kayo naniniwala may totoong Diyos. Hindi nakikita ang Diyos. Subalit nagkakatawang tao siya kapag meron siyang gustong ipaganap sa taong ito. Mamatay, mabuhay ang taong ito, hahawakan siya ng Diyos para maghatid ng katotohanan at magsabi ng mga dapat niyong pakatandaan. O, mga kababayan, sabi ni Aling Marie, self-confess ito ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao daw, na bumaba sa lupa, magbibigay daw ng mensahe. Parang pinapalabas niya na yun yung kanyang yun yung kanyang tungkulin para ipamulat sa mga tao na parang nawawala na sa landas. Aling Marie parang may naaamoy ako nakakaiba Aling Marie So ibig sabihin, isa ka ng sugo. Aling Marie, dati chismis lang, ngayon isa ka ng isa ka ng sugo sa langit. Aling Marie, mukhang tumitindi Aling Marie Tignan ba natin yung mga pasabog ni Aling Marie. Talagang magaling gumawa ng mga kwento Talagang sinasabi niya na parang magsusugo yung langit, magkakatawang tao para maghatid ng mga salita na makakapagpabago sa isip ng tao. Matindi ka Aling Marie Tignan pa natin. Talagang matindi ito. Aling Marie naman pinabibilib mo na ako Aling Marie Tignan natin kung ano pa yung mga sinasabi ni Aling Marie. Matindi itong mga pasabog niya. Maraming nangyayari sa buhay natin. Pero, ang masasabi ko lang, ayusin nyo ang utak na binigay sa inyo ng Panginoon. Ayusin nyo ang mga bunganga nyo, ang mga lumalabas. Ang mata nyo'y gamitin nyo sa tama. Ang tenga nyo ay gamitin nyo sa pakikinig ng tama. Kayo, hindi ko kayo hinuhusgahan. Hindi ko kayo nilalait. Gaya ng paglait nyo sa akin at pananakot nyo sa akin. Bakit ako magsasalita? Bakit ako matatakot na magsalita? Kung meron akong ginagamit na utak at mata at bibig at tenga para hanapin ko ang katotohanan bago ko i-broadcast. Eto. Parang parang meron daw siyang utak. Aling Marie parang pinapalabas mo naman na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na kapatiran ay walang utak. Ibig sabihin, Aling Marie, kayo ang nakatagpo ng tamang pag-iisip. Kaya nyo sinasabi na gamitin nyo ang mga utak nyo. Matindi Aling Marie mukhang may naaamoy talaga ako Aling Marie Tignan pa natin
Saan ba humuhugot ng mga ganito si Aling Marie? May hawak na papel eh. Tignan natin. Ulitin natin. Para tuloy-tuloy. Hindi ko kayo nilalait gaya ng paglait nyo sa akin at pananakot nyo sa akin. Bakit ako magsasalita? Bakit ako matatakot na magsalita? Kung meron akong ginagamit na utak at mata at bibig at tenga para hanapin ko ang katotohanan bago ko i-broadcast. Eto, ang mga hinahanap nyo na ebidensya sa akin, eto, hanapin nyo ito sa Office of the Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo yan ha. UAB. Ibig sabihin, pangalan niya ng bangko. Makikita mo record na to, ha? Doon sa Office of the Executive Minister, Iglesia ni Cristo. Kayo, na mga nananakot, kayo na mga naghahanap ng ebidensya, no? Hindi kayo binibigyan ng puwang ng mga taong ito ng karapatan na maghalungkat ng mga katotohanan sapagkat malalaman nyo ang katotohanan na kayo'y nililinlang. No? Iisa ang Diyos. Huwag nyo sabihin ha? Na si Jesus ay hindi Diyos. Huwag nyo sabihin na hindi kayo binulag ng mga pangaral na kinopya sa Biblia pagkatapos inedit ito upang magmukhang kapanit. Mga kababayan, yung mga aral daw ng Iglesia ni Cristo ay kinopya sa Biblia at inedit daw ito para magmukhang totoo. At yung papel daw na hawak niya na ebidensya, ito daw ay nakuha sa Iglesia ni Cristo doon sa tanggapan mismo, mga kababayan, sa Department of Finance ito, mga kababayan. Ito yung pananalapi. Posible naman. Sinong magbibigay kay Aling Marie? Sabi nga ng namamahala, noon pa ito ha, mga kababayan ha, bukas ang tanggapan po ng Iglesia ni Cristo sa mga kapatid. Kung may makita kayong mga dokumento na mga nakasanla ang mga lupain o kapilya o may pagkakautang ang Iglesia ni Cristo, ay hiwa-hiwalay na tayo. Yan po ang sabi ng namamahala ng Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon mga kababayan, yan pa din ang sistema na sinasabi ng ating tagapamahala. Si Aling Marie, saan ka nakakuha niyan, Aling Marie? Pati Biblia, binabanggit mo na mali ang sinusunod ng Iglesia ni Cristo, na inedit pa ang mga talata ng Biblia para magmukhang totoo daw. Aba, Aling Maria, mukhang tumitindi yung ano mo ha, yung pinaghuhugutan mo ha. Talagang, Aling Marie, iba ka na talaga. Part 1, part 2 na ito. Tignan pa natin. Ano pang mga sinasabi ni Aling Marie? Paniwala sa inyong mga pandinig ang mga sasabihin ng inyong mga sinasamba. Nakakaawa nga eh. Yung kapatid ko tumiwalag na eh. Dahil wala naman sinabi ang Diyos na ikaw ay magpakasubasog sa ganyan, magpakamatay sa hirap para lang ibigay mo ang iyong pinagpaguran. Pero natira pa rin ang hipag ko at mga pamangkin ko na nananatiling naliligaw ng landas. Ako ay nagsasalita sapagkat ako ay nagbibigay din ng pera sa aking mga pamangkin. Pero nababalitaan ko na ibinibigay lang sa iglesia na to. Kayo, may Mga kababayan, parang nakita ko na yung yung argumento niya. Masama yung loob niya, mga kababayan, dahil po yung kanyang kapatid at yung mga apu-apuhan, masama yung loob niya dahil yung pinagpaguran daw nung kanyang kapatid na nag-construction ng kung ano-ano, kung saan man niya kinukuha yung mga pera, tapos malalaman lang daw niya
na inaabuloy sa Iglesia ni Cristo. Aba, Aling Marie, dito ka pala umuhugot ha. Kaya pala masama ang loob mo sa Iglesia ni Cristo dahil sa pag-aabuloy ng kapatid mo. Dahil yung mga kamag-anak mo ay kumukuha din sa'yo, nanghihingi din sa'yo. Aba, Aling Marie, talagang iba ka na, Aling Marie ah. Mukhang diyan ka talaga diyan sumasama ang loob mo sa pag-aabuloy. Aba, matindi ka, Aling Marie. Mamaya sasagutin natin yan. Karapatan ako magsalita. May freedom of speech ang mga Pilipino. Meron tayong human rights at kailangang malaman ng buong mundo ang mga kahayupan na ginagawa ng mga taong sakim at gustong mamayagpag at angkinin ang sariling bayan gamit ang panlilinlang sa mga tao dito. Mga Pilipino, nananawagan ako sa inyo. Magkaisa tayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa bayan, may tiwala sa Diyos, hindi kayo matatakot. Tumiwalag kung titiwalag. Kung kinakailangan ng tumiwalag, tumiwalag. Huwag kayo matakot na ang Diyos ay mawawala sa inyo. Hindi mawawala. Eto mga kababayan, hinihikayat niya po yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ewan ko ba kay Aling Marie, sa dami ng mga religion dito, nag-aabuloy din naman. Nagbibigay ng ayon sa kanilang kinikita. Pero bakit Iglesia ni Cristo lang yung kanyang binabanatan? Pakinggan po natin yung mga sinasabi ni Aling Marie patungkol po sa mga chismis na pinapakalat niya. Ito po si Aling Marie. Hindi ko ini-encourage na kayo'y lumayas dyan sa inyong sinasampalatayanan. Nasa kusang dibdib at isip ninyo yan. Mararamdaman nyo kung kayo'y ginagago o hindi. Mararamdaman nyo kung kayo'y niloloko. Kaya, pwede ba? Yung sense of humor, pero natira pa rin ang hipag ko at mga pamangkin ko na nananatiling naliligaw ng landas. Ako'y nagsasalita sapagkat ako'y nagbibigay din ng pera sa aking mga pamangkin. Pero nababalitaan ko na ibinibigay lang sa iglesia na to. Kayo. O mga kababayan, sabi niya, nagbibigay din siya ng pera sa mga pamangkin niya. Tapos nababalitaan lang daw niya, ibinibigay lang daw at inaabuloy sa Iglesia ni Cristo. Kaya pala galit siya sa Iglesia ni Cristo at sa namamahala na si Ka Eduardo. Mga kababayan, kaya pala kung ano na po ang mga sinasabi niya ng mga chismis na paninira, na sinasabi pa niya dito na gamitin daw yung mga utak ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ako po, Iglesia ni Cristo ako. Hindi naman ako nahihirapan. Hindi naman po ako yung nadidiktahan, mga kababayan. May sarili po akong pag-iisip na alam ko na ang pamamahala pagka nagdesisyon, yung mga doktrina na sinusunod po namin, kagaya ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, bata pa lang po kami, ay bat-bat na po kami ng mga doktrina na sinusunod. Mga kababayan, aaminin ko po sa inyo, ako wala po akong bisyo. Hindi po ako naninigarilyo, hindi po ako umiinom ng alak. Hindi ako palamura, na gaya ng iba. Hindi po ako mabarkada, pamilya lang po ako. Tapos sinasabi po nito ni Aling Marie na brainwash daw, yung mga Iglesia ni Cristo daw ay naghihirap na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan wala po kayong makitang mga Iglesia ni Cristo na namamalimos na naghihirap, mga kababayan. Kung ang kinagagalit ni Aling Marie ay yung pag-aabuloy sa Iglesia ni Cristo, pag-aabuloy po mga kababayan ay utos po yan sa banal na kasulatan. Ang pag-aabuloy po kasi mga kababayan ay nakasulat po sa Biblia na kailangan mo po talagang mag-abuloy. Pero dito mga kababayan, hindi ibig sabihin na didiktahan ka kung ano po yung iaabuloy mong pera. Mga kababayan, ibig sabihin yung pag-aabuloy po o pamimigay ng mga biyaya na tinatanggap po natin, kusang loob. Wala pong presyo ito. Kung ano lang po ang nakayanan mo,
kung ano ang sinasabi ng puso mo, yun po ang ibibigay mo. Na sinasabi niya, lahat daw ng sahod ng kanyang kapatid, ibinibigay daw sa abuloy. Hindi po yun totoo mga kababayan. Ako po, may pamilya po ako. May pinapagatas po ako. Lahat po ng mga pangangailangan ay naibibigay ko po sa aking pamilya. Mga kababayan, yung sinasabi po ni Aling Marie na nahihirapan yung mga iglesia ni Cristo sa pag-aabuloy, hindi po mga kababayan, masaya po na magbigay na ayon po sa bukal na sinasabi ng puso mo. Kaya pala nagagalit ito kasi sabi niyan, nagbibigay daw siya sa mga pamangkin niya. Nung malaman niya na inaabuloy lang, galit na mga kababayan. Tapos, nangihikayat na titiwalag na daw umano sa iglesia ni Cristo. Isipin mo itong mga sinasabi ni Aling Marie. Mukhang hindi tama yung ginagawa nyo, Aling Marie. Dahil kayo, yung mga sinasabi nyo ay pawang mga gawa-gawa lamang. Tanong ko sa inyo, Aling Marie, sinong nagbigay sa inyo ng mga papel na yan? Yan ba'y legit? Nagaling po sa mismong kagawaran ng Iglesia ni Cristo? Yung papel na pinapakita nyo? Yung papel na yun, mga kababayan pag ni-research mo sa social media, makikita mo Print lang po ito ni Aling Marie, itong mga papel na ito, mga kababayan. I-analyze po natin mga kababayan. Talagang merong pinanggagalingan ang galit na Aling Marie. Sa lahat po ng mga sekta, ng mga religion, bakit Iglesia ni Cristo lamang ang kanyang binabatikos at itong pag-aabuloy na ito? Hindi naman mabigat ang magbigay mga kababayan. Hindi ka naman didiktahan po sa kapilya kung magkanong ibibigay mo. Kasi ang pag-aabuloy mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi, utos po yan ng Panginoong Diyos, magbigay ng ayon sa binukal o masaya. Masaya sa kalooban mo. Magbigay ka ayon sa iyong kinaya. Hindi po dinidiktahan ng bawat isa dito mga kababayan na hindi po nakakaintindi. Eto pa, tignan po natin, ano ba yung mga pinanggagalingan ni Aling Marie? Bakit galit na galit talaga siya? Talagang kulang na lang umusok yung ilong niya Tignan natin, pakinggan pa natin si Aling Marie. Mukhang iba na yung pag-iisip na Aling Marie. May karapatan ako magsalita. May freedom of speech ang mga Pilipino. Meron tayong human rights at kailangang malaman ng buong mundo ang mga kahayupan na ginagawa ng mga taong sakim at gustong mamayagpag at angkinin ang sariling bayan gamit ang panlilinlang sa mga tao dito. Mga Pilipino, nananawagan ako sa inyo. Magkaisa tayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa bayan, may tiwala sa Diyos, hindi kayo matatakot. Tumiwalag kung titiwalag. Kung kinakailangan ng tumiwalag, tumiwalag. Huwag kayo matakot na ang Diyos ay mawawala sa inyo. Hindi mawawala ang Diyos, lalo na sa mga nagbabalik loob. Hindi ko ini-encourage na kayo'y lumayas dyan sa inyong sinasampalatayanan. Nasa kusang dibdib at isip ninyo yan. Mararamdaman nyo kung kayo'y ginagago o hindi. Mararamdaman nyo kung kayo'y niloloko. Kaya, pwede ba? Yung sense of humor, yung utak nyo, yung pakiramdam nyo, yung puso nyo, pakirali ninyo para malaman ninyo. Dahil hindi lang ang kapamilya mo ang maililigtas mo. Hindi. Alam mo ba, ang pagliligtas ng Diyos ay nasa atin. Ililigtas ka ng Diyos sa iyong kasalanan kung ikaw mismo ang makakakita ng mga pagkakamali mo at pagkukulang. Ikaw mismo ang magtatayo ng sarili mo sapagkat para tayong mga sanggol. Isinilang tayo sa mundo na hindi marunong maglakad, hindi marunong ng lahat. Pero unti-unti tayong natututo dahil sa gabay ng mga magulang na hinipo ng Panginoon para ikaw ay gabayan. Tama? Hindi nakikita ang Diyos. Hindi naririnig
ikaw mismo ang magiging langit ng sarili mo. At kung impyerno ang hanap mo, makinig ka sa mga sakim, sa mga mapagsamantala, sa mga O mga kababayan, grabe si Aling Marie, ano? Ang tindi ng mga maakusasyon niya. Grabe. Na pinapalabas na walang isip yung mga kapatid. Na parang uto-uto. Na hindi marunong mag-isip. Na parang ang sinasabi niya, siya lang yung may isip, mga kababayan. Eh kung ang ka Eduardo Manalo ay masamang tao, hindi ko siya susundin, mga kababayan. Kung si ka Eduardo Manalo masamang tao, hindi po ako mag-iiglesia ni Cristo, mga kababayan. Kung may makita ako na katiwalian o ano mga iskandal, hindi po ako susunod. Wala po akong makita, mga kababayan eh. Bata pa ako noon, mga kababayan. Naging iglesia ni Cristo po ako. 1996, mga kababayan. Elementary pa ako noon. Hanggang ngayon wala pa akong mabalitaan ng mga anomalya na ginawa ng pamamahala, mga kababayan. Ni isa wala akong nabalitaan ng mga panloloko ng namamahala, kundi yung mga paninira po ng mga galit sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, dito mo lang makikita yung mga matutuwid. Marami talaga, mga kababayan. Kung merong hindi matuwid, mabibilang lamang po. Pero lahat po, mga kababayan, ang lahat ng mga tunay na mga kapatiran ay bat-bat po ng aral po yan. Isipin mo si Aling Marie, parang pag nag-iglesia ni Cristo ka daw, nasa maling landas ka, wala ka daw sa pag-iisip. Ito yung pinapalabas niya eh. Tapos dinidikit pa sa politiko. Kung ano-ano yung mga sinasabi niyang mga ebidensya na may mga galing sa bangko, mga utang. Isipin mo, mga kababayan, itong si Aling Marie. Aling Marie, saan mo nakuha yung mga chismis mo? Matagal na po itong sinasabi mo. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Panahon pa ni Kairanyo po ito. Kung hindi ako magkakamali, nasa 50-year-old na po itong issue na ito eh. Yung utang na ito. Wala pa ako nun. Mga kababayan, ngayon lang ilabas si Aling Marie, ang tagal na po ito. Tapos hihikayatin niya yung mga miyembro na tumiwalag na daw. O tignan pa natin kung hanggang saan po yung imahinasyon ni Aling Marie. alam niyo yung mga sinasamba niyo. Iisa lang din ang buhay niyan. Pag wala na yan, wala na kayo. Ang tagal na. Matagal na itong mga taong ito sa mundong ito. Bata pa ako, nandiyan na sila. Tama sinasabi niyo. Higante ba ang kinakalaban ko? Tama. Si David and Goliath ay naglaban. Pero anong ginawa ng Diyos? Ginabayan si David at nagapi si Goliath. Kaya wag kayong mag-ano sa akin. Dahil ako, hindi ako nagpakampi sa kahit kaninong politiko. Hindi ako nagpapabayad sa kahit kanino. Hindi rin ako basta nakukuha ng kahit sino. Sapagkat ang karapatan kong magsalita ang ginagamit ko. Human right. Pinapalabas niya siya yung sinasabi sa Biblia na Samson and Goliath na higante ba daw ang kinakalaban ko? Sabi niya eh. So, ibig sabihin, siya yung binabanggit sa Biblia